Wala ako sa Saudi Arabia kung wala si Aba. So, kumbaga parang smooth yung naging process namin. Naman Graciela, oh. Well, speechless. Totoo yun. Speechless para yan. And hello po again, Sir Mark. Thank you so much po again for your precious time to be with us in this exciting interview para po, of course, ma-share din natin yung experience niyo bilang Saudi RN sa mga aspiring natin na nurses dyan. Na, of course, they're dreaming then to work dyan sa Saudi, no? So far, ano po ba yung gusto niyo dyan sa Saudi? So what do you like about living and working there po? So, yun nga siguro, ang pinaka unang-unang nagustuhan ko dito is yung kabsa at saka yung shawarma. Oh. Bukod sa masarap sila, madami ding coffee shop, madaming kapihan. Mm. Tsaka when it comes to work, siguro ang nagustuhan ko dito talaga yung culture nila. Kasi siguro madaming nasasabi yung iba na pag sa Saudi ay Saudi, stricto diyan, madaming ganito diyan. Alam mo yung madaming mga hoax, pero pag napuntahan mo ang bansang Saudi Arabia, doon mo pala ma-appreciate yung ganda nila. Kasi bukod sa ang Saudi people is family oriented, parang Pilipino din sila, mapag-alaga sa mga pamilya nila, sa magulang nila. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanila, they are very respectful, marespeto at saka professional naman ang mga Saudi people when it comes sa pakikitungo nila sa It's really nice to hear about that, yes. sir, na parang yung Pilipinas hindi nagkakalayo sa culture dyan po sa Saudi, no? And also, I know, Rochelle, di ba madami din tayong kababayan dyan. Yes, oo. Madami Actually, po ba kayong madami din. ka-work na Pinoy dyan, sir? So, at least, ayan, we're so happy to know that comfortable naman po yung experience niyo so far. For kayo mag-KSA, of course, ayun, I think you already have like career in life before. So what was your career in life before you became a nurse in KSA po, Mr. De Guzman? Siguro previously, ako kasi I was employed before sa government hospital. Diyan kasi sa atin, ang bilang ng ratio ng pasyente is 1 to sawa eh. One is to 1 to sawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi hanggang 10, 20 yung nahawakan mong pasyente. Dito nung nag-start ako magtrabaho kasi I was assigned in critical area na emergency department. So nung una na bago ako, bukod sa mga yung high-tech na gamit nila, high technology talaga yung gamit nila sa emergency department, ang pinaka-maximum na pasyente ko na is 1:2. So talaga, ang kagandahan lang na ipoprovide ko yung dapat kong i-provide para sa kanila at saka masaya naman at saka siguro yung previous life before ko, oo, nandyan ako sa Pilipinas, masaya ako dyan kasama yung pamilya ko, pero kailangan din ng further growth and development. So ang masasabi ko dito, nag-grow talaga ako. So, ayun, alam naman po natin, no, na yung Filipino nurses talaga namang in demand, like, kahit saang bansa. So, we're just curious, sir, bakit po KSA po kayo yung una nyong napili for your first work abroad po? Noong nag-enjoy naman ako sa Pilipinas, sa workplace ko before, sobrang minahal ko talaga siya. Pero ang sinasabi ko sa sarili ko noon, bakit hindi ko subukan mag-step out sa comfort zone ko? Bukod sa nandito yung nanay ko, nagkasama kami ng nanay ko, siguro there is something na mas mai-offer na mas okay ang Saudi Arabia. Kasi alam mo, when it comes to tax, talagang sahod ko dito sa akin lang. Tax free. No more, no less. Tapos bukod pa doon yung bakasyon. Sa napuntahan ko ang hospital which is National Guard, yung vacation nila is very generous. Every 6 months, nagpapahinga ka every 6 months for a total of 35 days, not only just 28 days, but you can extend up to 35 days na with salary. Ang sarap, 'di ba? Uwi ka ng Pilipinas, nakapahinga ka together with your families, nag-enjoy ka, may sahod ka pa. Libre yung bahay, libre yung ilaw, tubig, lahat, transportation. So yun, nung nasubukan ko, sabi ko, tama yung desisyon ko. Can you share your goals before traveling to KSA? Are you achieving what you have set out to do or may nagbago ba nung pagdating niyo po ng KSA? Pero previously talaga diyan sa Pilipinas, ang ini-aim ko noon, gusto kong magturo. Yung passion ko for teaching parang hindi ko pa na-share. Parang gusto kong magturo way back then. Tapos alam mo, suddenly dito nung pagdating ko dito sa Saudi, makikita mo pala may mga interns. Tapos may mga time na magiging preceptor kayo or ma-share mo yung knowledge mo, paano mo sila i-handle, paano mo gagawin or kung paano mo gagawin yung mga bagay na ginagawa mo routinely. Yun yung isa sa mga greatest achievements ko na before na na-achieve ko din dito.
Ayan, successful na kayo dyan sa Saudi. You're enjoying your career there and your time, of course. But we also want to know how you first started. So we're just curious, sir, ano po kaya yung process niyo dati? So how was your application process was with us before po? So siguro ayun, looking back, ayun, nung first time ako nag-apply, nakita ko ang ABA actually, nakilala ko ang ABA, bukod sa, ito yung agency ng mother ko before, tapos nakilala ko din sa lalo sa social media, through FB, I think. Tapos nag-message ako doon, nag-apply ako, parang after ilang ilang weeks lang na may nag-inform sa akin si Miss Yana yata na I'm lined up with the interview. Tapos yun, sabi niya, pinamili niya ako, anong prefer mo? Online ba or personal appearance? Siguro mga yung interview tumagal ng mga 10 minutes, 5 to 10 minutes. Parang sabi ng interview, pag-usapan namin, then we'll get back to you. Then after, in a split of a seconds, sabi nila, congratulations, papipiliin ka namin kung saan mo mas gusto, kung anong mas prefer mo, which is ER nga. Talagang si Miss Graciela yung naging kasama ko step by step nun. Kumbaga parang siya yung nag-guide sa akin mula sa step 1 hanggang sa deployment ko. So yun, kumbaga parang si Aba yung naging pathway ko sa may first OFW journey ko. So kumbaga parang smooth yung naging process namin. Wala naman naging problema si Mas Graciela sa akin at saka wala din naman ako naging problema sa kanya. Kahit pagod na pagod yan, sasagot sa tawag ko. So yun yung happiest journey ng ABA sa akin. Pinaka-happiest journey ko sa ABA. Naks naman, Graciela, oh. Well, speechless. Totoo yun. Speechless, pero ayan. Thank you for commenting no about our service din dito sa AVA. And we are glad to hear na yon nagustuhan yung service namin as a recruitment agency nyo. Actually no, since yun currently working na po kayo sa National Guard Health Affairs. So how has it been going po? Do you have like how is your experience and in working in a military hospital? Siguro dito mas nahasa yung skill ko. Ang dami kong natutunan. Like for example, hindi lang sa maging independent ka, matututo ka eh. Kasi lagi silang nagre-remind na o kailangan mo ng e-learning, kailangan mong mag-attend dito, mag-attend ka ng seminar, improve mo yan, attend ka ng workshop. Yun yung mahalaga, isa sa mga mahalaga. Hindi lang nagtatrabaho ka lang na nagtatrabaho, hindi. Continuous development process ng when it comes to knowledge. Yun talaga eh. Ito talaga yung makikita mo na pag nakita mo sa pasyente, ito yung naituro sa akin dito. Bukod pa doon, si National Guard, hindi sila madimot sa overtime. Pag sinabi mong overtime ka, makukuha mo talaga yung overtime mo. Saka ang masasabi ko, si National Guard is isa siya sa mga pinaka-generous Mm-hmm. dito. Na parang pagka sinabi nila, saan ka nag-work sa National Guard? Wow, sa National Guard ka. Sabi ko, oo. Parang alam mo yung parang ang taas ng tingin nila sa National Guard na ay ito may kredibilidad to, may dignidad dito sa National Guard. Parang ganun eh, ganun yung datingan. So in connection to that experiences that you've shared a while ago, Sir Mark, I'd like to ask, so how's like your working environment naman po? Like with your colleagues, kamusta naman po yung relationship po ninyo sa kanila? Honestly, sa mga katrabaho ko, okay naman sila. So, kumbaga Mm-hmm. parang, syempre hindi mo din naman maasahan na araw-araw tutulungan ka nila. Kailangan mo din mag-grow. Pero nung bagong dating ako dito, never silang nagkulang. Lalo na yung preceptor ko, si Jesmar tsaka si Shara, dalawa kasi naging preceptor ko. Ay, idol. Sabi ko ganun sa kanila, idol ko tong dalawang to. Kasi ako pala tanong ako eh. Alam ni Miss Graciela yon, tanong ako, makulit ako. Basta hindi ko alam, magtatanong ako. Kumbaga parang yung preceptor ko na yun, yung dalawa na yun, ginaid nila ako one step at a time. Kumbaga hanggang sa ma-acknowledge ko, hanggang sa ma-adapt ko kung paano ba talaga yung galawan dito sa Saudi sa National Guard. Kumbaga hindi porket bago ka, itatrato ka na nila, bubulihin ka nila, ganon. Hindi ganon. Siyempre, bago to, may mga pangunawa sila na hindi naman porket magaling, may experience ka na dati, magaling ka na din eh. So work ethics, professional naman, work ethics, may professional naman, work-life and balance din. Kahit, kumbaga parang ganon. Kung friends time, parang work time. Tapos considerate din sila. Like for example, nagkaroon ka ng sakit, considerate sila. You want rest, gusto mo magpahinga muna.
or gusto mo mag-break ka, lalo na sa break, magagalit sila pagka ayaw mo pang mag-break. Yan trabaho, mag-aantay yan. Makakapag-antay yan, mababalikan mo yan. Pero yung gutom mo, pag nagkasakit ka, hindi mo na mababalikan yun. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga katrabaho ko kasi talagang ano tutulungan at tutulungan ka nila. Hindi ka nila pababayaan. Hindi ka iiwan sa ere. So, ayun, no? Ano po yung unforgettable experience no in KSA? Siguro unforgettable experience ko dito na hindi ko sukat akalain magkakaroon ako ng alam mo yung strong foundation sa friendship ko. Sa friendship ko na nabuo dito, like for example, yung dalawang best friend ko, si Jacqueline at si Jehan. Yan talaga. Nung una talaga, parang naho-homesick ako. Kumbaga parang kung di dahil sa kanila, ay nako, bumigay, umuwi na. Pero dahil nga sa support system nilang dalawa, kumbaga parang sila yung kasama ko na explore ang coffee shops dito, yung libutan dito, yung parang ginagawa na kasi nilang para mga tourist attraction, masasabi mo na lang na pag nakita mo ang Saudi, parang hindi talaga siya desierto, lalo na pag winter. At saka ito pa, nasa-cherish ko yung time ko together with my mom. So kumbaga parang dito yung naging bonding namin. We're working together here in National Government. Ang sarap para sa pakiramdam na working in the ER. So most probably nagsesend ako ng pasyente sa wards. So ang nanay ko is isa sa mga staff nurse din sa ward. Nag-transfer ako at suddenly siya ang nag-receive sa akin. So kumbaga parang mother and son endorsement ang nangyari. So yun pa lang isa sa mga memorable moment ko bukod sa mga gala days ko. Ayan. So, sa next naman po natin na segment po, sir, no? So, I think, ayan, puro Q&A na tayo, ganyan-ganyan. But thank you so much for answering our questions and for letting us know of your experiences. But right now, my little icebreaker po kami prepare sa inyo. Sir Mark, Yun na familiar yan. po ba kayo sa, Fast Talk ni Boy Oo, Abunda? fast talk with Charisse and Graciela ngayon, Yes, Basta. Sir Mark. Ayan, ready na po ba kayo? Pwede na. Ready na. Okay. So first, a fast talk question. Movie or book? Of course, movie. Okay. Di KSA ba? or Filipino food? Siguro both. Kasi parehas Food. masarap. Okay. Definitely. Next is your favorite pastime? Pastime, siguro manood talaga ng movie. I see. How about your favorite part of your shift? Of course, night shift. Jollibee or McDonald's? Walang choice, malayo ang Jollibee dito, McDo na lang. Okay, so always hot or always cold? Siguro cold. Masarap yung giniginaw-ginaw. Yes po. Gusto ng cold. Adventure outside or stay at home? Outside. Colleagues from PJGMRMC or MNGHA? Parehas. Parehas sila. Last question. Favorite place in the KSA? So, since marami na kayo napuntahan. Boulevard World. Kasi makikita mo doon Oh. yung buong mundo. Okay, so here we are, sir, for our last batch of questions. So, ayan, ito talaga, sir, pang mga Miss Universe level na to, sir. So, Mukhang mahirap na yan. okay, sobra, charot. So, Miss yan. Universe. What is the most important advice po kaya na you can give to someone who's thinking of working there sa may KSA? Siguro na lang as a whole, hindi lang sa KSA. Pero kung dito sa Saudi Arabia, ang masasabi ko lang sa kanila, siguro dapat buo yung loob mo. Kailangan buo yung isip at loob mo na aalis ka. Kasi hindi siya madaling desisyon. Kumbaga parang one of the biggest milestone na i-achieve mo siya. Kasi diyan sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, andyan ang kamag-anak mo, andyan ang pamilya mo. Dito sa kahit saang bansa, hindi lang sa Saudi. Paglabas mo, hindi mo alam kung may kaibigan ka ba, hindi mo alam kung may kamag-anak ka ba. Kumbaga parang kailangan maging ready ka. Physically and mentally ready. So kumbaga parang ang pag-abroad hindi lang parang pag-aasawa din eh. Hindi lang basta gusto mo. Kumbaga parang kailangan buo yung desisyon mo at kaya mong manindigan. Makikilala mo dito si Hadia. Hadia kasi means gift. Yung naging Hadia niya sa akin, nakilala ko yung sarili ko at mas nag-improve ako when it comes to nursing skills. I totally agree with it. Lahat ng ginagamit namin dito sobrang makabago na modern technology. Totoo yung sinasabi nila na pagka nanggaling ka ng Saudi, alam mo kaagad kasi naninilaw ka kasi totoo ang daming gold.
Thank you so much for those beautiful words, Sir Mark. No? So, ayan, sa mga nanonood natin ngayon na mga aspiring Saudi RN, I hope you'll take note of the advice of Sir Mark. No? So, kaya niya din yan. Ayan, kinaya ni Sir Mark. Oh. So, laban lang. One day, Na, you'll become a Saudi RN din. And then ayun no, yung mga important advice din since Mr. De Guzman is an OFW. So ayun, we all know naman na mahirap makipagsapalaran sa ibang bansa as an OFW. Kaya mabuhay yung mga OFW natin, specifically the staff nurses. So ayun no, another questions from us no, from Miss Universe. So hmm, what can we expect from Mr. De Guzman in the next 5 years? naku, mukhang mahirap yan ah. Marami po bang goal? Oo, madaming goals eh. Pero siguro in the next 5 years, hindi naman sa parang gusto kong magstay talaga. Alam mo, kung papipiliin nga lang ako, gusto kong magstay dito sa Saudi eh. Pero alam mo, karamihan kasi sinasabi ng iba, ang Saudi, isa lang siyang parang stopover ng buhay mo. Pero siguro, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. I see myself within the next 5 years. Siguro nasa ibang lugar naman ako. Like for example, USA. For the next succeeding years, gusto ko pang magstay talaga dito kasi alam mo, ang dami ko pang kailangan i-improve when it comes to work and ang dami ko pang gustong puntahan sa Saudi Arabia. Gusto ko pang gamitin muna si National Guard para sa tickets ko papunta dito, papunta kung saan kasi parang bibigyan kanila ng ticket twice a year of the destination of your choice. So yun, kumbaga parang the next 5 years gusto ko muna siguro mag-travel, i-enjoy yung life here in Saudi Arabia and then afterwards, syempre, doon na magsimula ang talagang totoong bakbakan. Okay, for our last pang Miss Universe na question. Okay, so Parang nakakadali na yan, ha? last na, promise. So, answer, if you were given a chance to talk to the whole world, what would you tell them about nurses or about Filipino nurses? Nako, madugo nga ang tanong. Siguro, syempre, ang isa sa mga pinakamasasabi ko, Filipino nurses, of course, recognize yan worldwide. Bukod sa, hindi dahil Pinoy ako, o hindi dahil nurse ako. Ang Filipino nurse kasi, binibigay nila yung puso nila sa trabaho. So yun ang masasabi ko sa kanila. Ang Filipino nurses, kahit saan, alam mo, dito matatouch ka sa mga pasyente. Ang sasabihin nila, Ana Ibga Pilipini. Ibig sabihin, gusto ko ng Pinoy. Gusto ko ng Pinoy, nire-request nila, Ana Ibga Pilipini. Yun ang sinasabi nila. Gusto ko ng Pinoy na mag-alaga sa akin kasi dito, doon mo, yung mga pasyente, pagka nakita nila na tinuturing mo silang parang kadugo mo. So, kumbaga, parang yun kasi yung Pinoy eh. Kaya siguro masasabi ko yung mga Filipino nurses competitive sa anumang aspeto, sa lahat ng aspeto, hindi lang sa bedside, pati managerial. Actually, yung manager ko she is a Filipina. May pagmamahal ka sa trabaho mo, kumbaga parang andun talaga yung kumbaga parang hindi siya job, hindi siya tinuturing mong job. Kumbaga parang it's part of your life na mag-serve at mag-alaga ng iba at ituring mo silang hindi iba sa iyo. Dedicated sila sa bawat ginagawa nila at bawat binibigay nila sa yung pagtatrato o pag-aalaga, binibigay nila yun ng buong puso. Super inspiring naman po yan, sir. Oh, Kaya hindi ako inspiring. nurse. Gusto ko na din Parang gusto ko na din mag-apply. Gusto ko na din mag-apply. Pwede lang eh. Thank you, Sir Mark, for that very inspiring po na words. I hope na, ayan, ma-inspire din yung mga nanonood sa atin ngayon. Thank you so much again, Sir Mark, no? For being so generous then with your time and space with us. So, we know that your schedule is pretty hectic, but you still chose to show up and be present in this interview. So, now many of our viewers here are probably inspired to go to KSA. So, Graciela, what must our viewers do if they want to apply to Saudi? So, alright, now here's your chance to join Mr. De Guzman and more Filipino nurses in KSA. So, I see the text on the screen, nurses. So, makikita nyo dyan, naka-flash a screen. If you have these following qualifications, no, so you can simply sign up at tinyurl.com, ABBA-NGHA-SN2, or you may send your requirements to ngha@abba.ph. So, if flash po yan sa screen. So, for further inquiries, you may contact Miss Iana. So, si Miss Iana is one of the recruitment assistant din na kumontak din kay Mr. De Guzman through this number 0917-158-6916.
Also, ayun, feel free to scan the QR code dyan po na lalabas sa screen. So, ayun, mabuhay mga mga staff nurses. So, what are you waiting for po, no? Ayun, check the available vacancy na po for National Guard Health Affairs. Okay, May thank nakalimutan you. pala akong Yes, sabihin. sir. What is Nakalimutan this ko one? magpasalamat sa Aba. Kasi alam mo, first and foremost, wala ako sa Saudi Arabia kung wala si Aba. At wala din ako siguro dito kung wala si Miss Graciela. Kasi alam mo, si Aba talaga yung naging tulay ko para maging isang ganap na OFW. Kasi first timer ako, alam ni Miss Graciela yon. First timer ako, nung una medyo magulo pa yung isip ko, ano, tutuloy ba to, tutuloy ba to? Pero si Aba, ayan, ginaid niya ako step by step. Kaya maraming salamat sa ABA kasi previously kay Miss Graciela lang ako nakapagpasalamat. So ngayon sa buong ABA services lahat ng staff na na-meet ko nung nagpupunta ako diyan sa ABA is very very accommodating, you know. Lalapitan ka nila, sir, anong kailangan mo? Sige, upo ka muna, antayin mo lang, tatawagin ko para sa iyo. Alam mo, ang ano sila, hindi sila nakakalimot mag-follow up sa mga candidates nila. Hanggang sa huli, hanggang papaalis na lang ako. May mga good luck on your journey, kung mga parang ganun, alam mo 'yon. Parang kung di dahil kay Aba, wala ako dito. Kaya salamat sa Aba. Thank you, Yun, sir. you're Thank you welcome po. po. No? You're welcome Thank po. you din For, po. ayan, we'll continue naman po here in ABA to improve our service and to give the best service po sa mga aspiring din namin nurses who'd like to go abroad. So, thank you, sir, for trusting us then with your first time application abroad. And we really hope na malayo pa po yung marating nyo as an RN po there sa Saudi. And someday, sa Amerika or kung saan nyo man po gustong i-advance your nursing career po. Thank you po, Sir Mark. And then, ayun po, thank you, Graciela, for all the information. And of course, thank you again, Sir Mark, for being with us as well. And if you're one of our deployed professionals, please feel free po to email marketing@aba.ph or message us through 0956-754-1445 if you're also interested to share your story with us. I hope you all have a great week, everyone. This is Cherise Villaruz. And Graciela Baltasar. And of course, Sir Mark Justin Lee Guzman. Signing off. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.